Masaya po kayo dahil nandito kayo sa lugar na ito. Amen? Amen. Ang ibig sabihin po ng ating gawain, El Shaddai, God Almighty, ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nagbibigay ng mga biyaya sa atin, especially dito tayo sa Macau, ang Diyos na hindi nagbabago. Amen? At may hawak po kayong banyo. Amen? Maaari niyo po itong i-pray. Anytime po. Pero nag-pray po kami usually 6 ng morning, 12 noon, and 6 p.m. At pag may nararamdaman po kayo sa inyong pangangatawan, problema, kaagibat po ng inyong pananampalataya, itanggi niyo lang po ito kay gagaling. Amen? At syempre po, tatawagin po namin ang aming mga council para bigyan po kayong prayer. Amen. Praise the Lord. Sige po, itaas po natin ang ating kamay sa ating mga kapatid. Hallelujah. We give you praise. We give you glory, we give you honor, O God. Purihin ka muli sa hapong ito, Panginoon. At dinudulog po namin ang aming mga kapatid na ito, O Diyos, na dinala mo po sa dakong ito. Upang, Panginoon, ikaw ay aming purihin, sambahin, kilalanin, O Diyos, na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago sa aming mga buhay. Ganon din, O God, dalangin po namin ang aming mga kapatid na ito. Dalangin po namin anuman ang kanilang mga mithiin sa kanilang buhay sa dakong Macau. Ikaw po ang nakakabatid, anuman ang plano mo, patuloy mong ipagkaloob sa kanila, O Diyos. Patuloy mo silang samahan, Panginoon, habang nandito sila sa dakong Macau. At dalangin po namin, O Diyos, na hindi ito ang una at huli nilang pagdalo upang makilala kanila ng lubusan. Ngunit ito ang umpisa, Panginoon, na makilala kanila ng lubusan sa kanilang buhay. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang nagbibigay buhay, ikaw ang nagbibigay sa amin ng aming kalakasan, O Diyos. Ano man ang kanilang pangangailangan, trabaho man ito, ano man ang kanilang mga problema, alam po namin na sa hapong ito ilulutasin mo. At sa mga iyong mga salita, mauunawaan po nila, O Diyos, ano man ang layunin nila sa buhay na ito. Kaya naman, Yahweh, pinagkakatiwala po namin ang aming mga kapatid na ito na ma-enjoy po nila ang pakikinig ng iyong salita mamaya-maya pa lamang. Kayaan mo at ang banal na Espiritu na patuloy namin mararanasan sa dakong ito. Maraming salamat po, Yahweh El Shaddai. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Welcome po. Amen. Ayan, syempre po, no? Umupo muna ang lahat. Syempre, dadako na tayo sa sharing. Alam ko po ng bawat isa ay may binigay na blessing si Lord. Amen? Syempre, may nakalista na po dyan. Unang-una, Sister Rose Lopez. Palapakan natin na Diyos. Amen. God is good! And all the time! God is good! Amen. Gusto ko lang po ibahagi ang palaging kabutihan na ipinagkaloob sa akin ni Yahweh El Shaddai. Sa aking paglilingkod, patuloy akong answered prayer. Nung last 2 weeks po yung nagle-labor po yung aking anak. 2 araw at kalahati. 2 araw at kalahati, nagsasuffer ang anak ko, nagsasuffer din po ako sa, syempre po, bilang ina, nararamdaman ko yung sakit. Kahit na, sabi ko, Lord, nung pangalawang araw na, hindi rin ako makatulog. Tapos nung time na yon, siguro nakatulog ako sa sobrang pagod. Pero bago ako matulog, sinabi ko kay Yahweh El Shaddai, sabi ko, Yahweh El Shaddai, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang kalagayan ng aking anak. Kasi po, pumutok na yung panubigan na. Hindi pa rin lumabas yung bata kasi sa sobrang laki. Pero hindi ko inaangkin masisarya ng aking anak. Bago sinangkin ko maging normal pa rin. Amen. Praise God! Naka-admit ako. Ang dami palang miss ko ng anak ko. Humingi siya ng tulong na hindi na niya kaya. Ngunit sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala sa aking anak. Wala kang lingkod na pinabayaan. Yes. Pagising ko po, praise God, nanganak na po yung anak ko at normal po. Yes. Sabi na sa akin, hindi na ako ulit. Sabi ko, yan ang sinabi ko noon sa unang kong anak. Hindi ka umulit, pero nabuntis ka uli, kaya wag lang magsalita ng hindi ka uulit, sabi ko. Kasi sabi ko, bilang ina, ako yung nakakaramdam ng sakit, sabi ko. Pero purihin ang Diyos dahil walang lingkod na pinabayaan si Yahweh El Shaddai. Ang pangalawa kong
ipapatuto ko po yung sa aking trabaho po. Medyo pinatawag ako ng aking manager kasi unang beses na in-audit po ako, hindi ko po nasagot ang question ng nag-audit sa akin. So sabi niya sa akin, you have a warning. In Jesus' name, warning ka lang, sabi ko. Lord, samahan mo ako. Nung pangalawang araw, hindi ko po inaasahan, Lord, ikaw pong mag-guide sa akin. Habang nagagawa ko, nagsasal mo ako. Hindi ko na naman na-expect, binalikan ako nag-audit sa akin. Praise God, hallelujah. Lahat ng question niya, nasagot ko 100%. Kaya sabi ng aking auditor, ng aking manager, praise God, thank you Lord, talagang binawi mo. Within 1 month, naka 100% ang ating public attendance. So, nabawi ko po yun, ang 70% naging 100%. Glory to God! Puri ng Diyos na buhay! Amen! To God be the glory. Hindi po tayo pinapabayaan ng ating Diyos. Amen? Minsan tayo lang ang nakakalimot, pero si Yahweh El Shaddai, hindi yan makakalimot sa atin. Amen? Sino pa po? Ayan! Palakpakan natin na Diyos! Amen! Hindi po siya magtitirintas na gano'n. Magandang araw po. First time po. Gusto ko lang pong patuloy yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Una-una po sa pamilya ko. Amen. Ano po, gusto ko lang pong i-share yung nangyari sa anak ko. Sa mga kapatid ko sa El Shaddai, kung di po ligat sa inyo, ako po yung humingi ng tulong sa Facebook na i-share yung ng anak ko. So, sa biyaya ni Lord po, nanalo siya ng graduate. Pero, yung pong nini-expect ko nung umagang yun, magkwento siya sa akin ng mga ginawa niya, yung effort niya. Then, na-excite ako na magkwento yung anak ko na, Mama, nanalo ko ganun. Tapos, 10:30, nag-chat yung anak ko, Mama, kagigising ko lang po. Kasi po, nagpahinga lang ako ng konti. Then, naghintay ako na tumawag siya ulit na wala. Tapos, nung mga 1 oras yung lumipas, then, tumawag yung anak kong panganay. Sabi niya, Mama, si Ashley po na-aksidente. Then, nung sabi niya na-aksidente, gusto ko, Lord, ano kayo nangyari sa anak ko? Ganun, sabi ko, huwag nyo naman pong ipahintulot na ganun yung aksidente nangyari. Sabi ko, kung ano man po yung nangyari, pinagkakatiwala ako po sa inyo yung kaligtasan ng anak ko. Hindi po ako mapakali kasi hindi ko nakikita yung anak ko kasi nung oras na yun po, naasikaso daw po siya ng mga kapitbahay ko. So, ibig sabihin kung sabi yung naasikaso, hindi talaga siya seryosong Yun po nung nakita ko yung anak ko na maraming nasugatan sa tuhod, di makalakad na maayos. Pero, yun po, sabi ko, Lord, maraming salamat po kasi po sa lugar na yun yung mga na-aksidente, yung grabe po talaga. Pero dahil sa Kanya, dahil pinagkatiwala yung kaligtasan niya, yun lang po talaga yung nangyari sa Kanya. Lord, thank you po, Lord, talaga pong pag pinasa sa inyo, wala pong imposible. Amen! Thank you, Lord! Dahil po nag-a-attend tayo sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Dahil po lagi tayo nag-a-attend sa gawain ng ating Diyos, laging nilulukuban ni Yahweh El Shaddai ang ating pamilya sa Pilipinas. Amen! Without our knowing, inaalagaan ni Lord yan. Kung may mangyari masama, laging ligtas yan. Amen! Basta, huwag po tayong makalimot lagi na mag-attend sa gawain ni Lord. Siyempre, pag linggo ho, yun yung iaalay natin kay Lord. Amen. Kasi pag sa linggong yun, nakaka-recharge tayo ng higit kumulang pa dun sa 1 linggo na pagtatrabawan natin. Amen. Meron pa po ba? Isa na lang. Ayan. Palakpakan natin ng Diyos. Sister, verification. God is good! And all the time! Purihin natin ang ating Diyos na buhay sa kanyang kabutihan. Amen po? Amen. Kasi kahapon po, yung sa kabila ng kabisihan,
ko po sa messenger, yung mama ko, nag-send ng picture na nasugatan siya sa tuhod. So, syempre yung mga anak naman talaga na malayo, yung pag-alala ko talaga, nanginginig ako doon habang nagpapatuloy ako sa bata. Pero sabi ko, anong nangyari? Na-slide pa na siya doon sa labahan. Kaya ang dami kong tanong, yung likod niya, yung ulo niya, pero yun ang lagi niyang sinasabi sa akin na salamat sa Diyos dahil iningatan siya ng ating Panginoon na buhay. Amen po? Kaya siya nagkasugat dahil talagang inano niya yung ulo niya na mabagok sa semento. Inalagaan, iniisip din niya yung pagka-slide niya na sabi niya, hindi niya alam. Nalaman na lang niya na masakit na yung tuhod niya, yun pala yung sa sugat niya. Pero salamat sa ating Diyos dahil yun nga, nandito tayo yung ginamit ni Lord para sa ating pamilya. Amen? To God be the glory. Amen. Amen. May 2 minutes pa. Sino pa po? Isa na lang. Sister Rosalie de Luna. Amen. Ayan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Papatutuo ko lang po yung kabutihan ni Lord sa pag-guide na dito sa pinsan ko. Kasi nung kinuha ko po yung supporting letter niya, ang daming aberya kasi hindi ako makalabas-labas sa ako ko. And then nung last day po is nung Friday, may activity yung alaga ko. Sabi ko sa amo ko maaga ako lalabas. And then nung nasa immigration na ako, ang number ko is 201. Eh, nung dumating po ako doon, ang number is 195 pa lang. So habang nandun ako, sabi ko may 30 minutes lang ako para makomplete ko itong invitation letter ng pinsan ko. Lord, kung kalooban mo na mapunta siya dito, pinagkakatiwala ako, sabi ko matatapos ko to. So nung nandun na po ako sa immigration, nagtatawag na sila ng number. Ang prayer ko, sabi ko, sana lahat ng nakauna sa akin wala. So ang prayer ko, sabi ko, Lord, kung kalooban mo, maayos ko to this day kahit 15 minutes na lang. So, nung nandun na po sa immigration, nagtawag na sila, 198, 199. Sabi ko, 200, 201, ako na yan, wala na yung sasabi ko. Sabi ko gano'n. And glory to God, nung nandun na ako, sabi niya, 201. Sabi ko, Lord, 10 minutes na lang. Baka malate ako sa pagsundo. So, biyaya po ni Lord, madalian lang yung proseso at na-stop na siya. And then, nung Sunday, naipadala ko nga po sa kanya para makapunta siya dito. Although wala akong balak na ipadala sa Pilipinas, pero ano po, may umuwi at naibigay ko sa kanya. Amen. Kaya sa biyaya po ni Lord, sa immigration, medyo mahigpit, maraming tanong. Yung isang kasama niya, although na-upload, na dapat nasabay niya dito na kasama niya sa picture niya. Pero glory to God, nung tumawag siya sa akin, sabi niya, sa interrogation na merong sabi ko, Lord, kayo nang bahala. Pinagkatiwala ko na sa inyo, mag-aalala pa ba ako? Sabi ko. Kaya nung makalusot siya, sabi ko, Lord, tunay na ikaw, sabi ko, ang Diyos na kapag pinagkatiwalaan mo, never mo kaming bibigyan. Amen! All the glory and praises are to Yahweh El Shaddai. Amen! Ano bang dahilan natin para tumigil ng ganito sa ating Diyos? Amen? Sino pa po?